Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral dito po sa book ng second Samuel. At patuloy po nating tinitignan, 'di ba, yung buhay po nitong si David as he is going, 'di ba, sa pagiging hari. Papunta na po siya doon po sa throne. Kita po natin na in-anoint po siya before. Bali, tatlong anointing po, 'di ba, yung ginawa po sa kanya. Una, yung secret, 'di ba, na pag-anoint sa kanya ni Samuel sa bahay po nila sa Bethlehem, sa bahay po ni Jesse, sa Bethlehem. At makita po natin na batang-bata pa si David ng mga panahon po na yon. May mga nagsasabi na maaring siya po ay nasa 13 or 15 years old, sa kapanahunan po na iyon, kasi napag-aralan po natin na yung second appointment po niya, ay inappoint po siya sa tribe po, doon po sa sarili po niyang tribe, sa tribe po ng Judah. At dito po sa papag-aralan po natin ay napag-aralan po natin na i-anoint din po siya, 'di ba, ng buong Israel, ng buong Israel. So napakaganda po yung makikita po natin na pagtaas ng Lord doon po sa kanyang position, from a young shepherd boy, tapos naging tagatugtog po siya, 'di ba, sa hari na si Haring Saul. Tapos naging army, napasama po siya sa kasundaluhan. Nanguna po siya sa kasundaluhan ng Israel. Na-demote, 'di ba, sa kanya pong trabaho, nagtago, tumakbo-takbo, 'di ba, sa buhay niya, nanirahan siya sa disyerto. Nakita po natin na grabe po yung pinagdaanan, 'di ba, ng kanyang buhay. Tapos ngayon, makikita po natin na inilagay na po siya, 'di ba? Inilagay na po siya as king, 'di ba, ng buong Israel. So napag-aralan natin na 7 years na nag-rule siya, 'di ba, sa Hebron. At 30 years old siya, 'di ba, nung siya po ay naging hari. So probably nung naging hari po siya nung itinayo po siya as king sa Hebron, probably nasa 20 siya. Just imagine na lang. Tapos 30 ay naging hari ka. Tapos 40 years kang nag-rule, 'di ba? All throughout ng kanyang ruling. 40 years din po si Saul, 40 years din po si Solomon, 40 years din po yung ruling nitong si David. Pero magkakaiba po sila ng ending. Napakaganda na makita po natin yon na hindi sila mga perfect, 'di ba, na mga tao. Itong si Saul, nakita po natin na isa siya sa mga naging hari na it is a people's choice. Ibinigay lang sa kanila ng Diyos yung kagustuhan nila, while dito po kay David ay siya po yung choice, siya yung pinili, 'di ba, ng Diyos with a purpose, 'di ba, with the purpose. Tapos itong si Solomon, nakita natin na yung dalawa nag-end up sila being a person na naging idolatrous. Nasumamba sa mga idolatry. While dito po kay David, sinabi po sa atin ng scripture
na kahit doon po sa kanyang edad na 70 po siya nung siya po ay namatay, diba? Pero makita natin na sinabi ng scripture na fulfilled po yung kanyang buhay. So napaka-exciting lang talaga na mapag-aralan po natin yung buhay po nitong si David. 70! Ang bata-bata pa nun kung tutuusin natin. 'Di ba? Marami pa sana siyang pwedeng gawin, 'di ba, sa buhay niya. 70 pa lang 'yon. Dito sa lugar na kinaroroonan natin, malakas pa 'yon. 'Di ba? Ang lakas-lakas pa noon. Pero makita natin na it is not the longer of years, 'di ba, lang existence ng isang tao that makes his or her life na masasabi ng Diyos na fulfilled. Si Jesus 33 lang siya, 'di ba, nung siya po ay namatay, no? Pero nagampanan nila eh. It is how God uses this life, 'di ba, for His glory. Yun yung kinakount ng Lord. Sa atin, ilang taon na po tayo, mga kapatid, no? Pero doon sa life natin na yon, kasi we don't know naman yung atin pong ending, masasabi din kaya ng Diyos pagdating po ng panahon that we have a life na fulfilled. 'Di ba? Na nagampanan natin yung tungkulin natin, nagampanan natin yung binigay sa atin, nagampanan natin yung pinagawa sa atin ng Diyos. Hindi na sayang, 'di ba, yung ating mga buhay, sapagkat ginamit po natin ito kahit may mga ups and downs like David. Maraming mga pagkakasala itong si David na nagawa sa harapan po ng Panginoon, pero yung commendation sa kanya ng God, 'di ba? Napakaganda, 'di ba, ng kanya pong pagtatapos, no? Kung baga sa pagtitimbang, mas marami pong ginawa itong si David na ikinalugod, 'di ba, ng Panginoon kaysa doon sa kanyang mga pagsalansang, 'di ba, sa Lord. So makikita natin, no, na ang ganda-ganda lang yung itong chapter 5, pero hindi ko na po yun babalikan. Mag-proceed na po tayo dito po sa chapter 6. Sabi dito, pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. No, pagkatapos nito, sabi ng lahat ng mga yung mga digmaan, yung paglupig po ni David sa mga Filisteo, pagkatapos ng alam mo yon, yung tagumpay, 'di ba, na ibinigay sa kanila ng Lord. Pagkatapos na makita po natin, isa pa sa mga talagang nakaka-amaze sa buhay po ni David, hindi niya ninais yung throne. 'Di ba? He just kept on serving the Lord. Kahit inanoint po siya ng Panginoon, nakita po siya ng Lord sa kanyang pagpapastol na tama po yung puso niya sa Panginoon. No, nakita natin na ni-raise po siya, 'di ba, ng Lord, no, into higher positions, at ang pinakamataas na position sa kapanahunan na yon ay yung maging hari, 'di ba, ang maging hari ng Israel, no? Yung itong si Saul, kinikep niya yung position niya, 'di ba, nawala po sa kanya. Si David nag-serve lang siya, 'di ba? Nag-serve, 'di ba, sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng position, mga kapatid. Maraming nag-aaway sa position sa church o kahit na sa amang lugar, 'di ba, kahit anong klase po ng organization. Pero makita po natin sa buhay po nitong si David in serving the Lord. Hindi natin kailangan yung position. Maganda kapag binigyan po tayo ng position, 'di ba, sa iglesia, binigyan tayo for His glory. Pero hindi tayo makikipag-away, 'di ba? Dahil lang sa posisyon. Dapat ako yung nasusunod dito kasi ako yung ganito, ako yung ganyan. Si David, hindi natin nakita na pag-away po siya sa position. He just kept on serving, 'di ba, the Lord, no? All throughout, 'di ba, ng kanyang
buhay, no? So sabi dito, after that, tinipon nitong si David ang mga pilingkawal ng Israel, may 30,000 kalalakihan, lahat 30,000 kalalakihan, no? At sabi dito, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baale, Juda, upang kunin ang kaban ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. So after ng na-establish, 'di ba, yung ruling nitong si David sa Israel, but before that, mga kapatid, marami pong mga references sa account po na ito na magbibigay po sa atin ng additional, 'di ba, na mga inputs regarding sa bagay na ito, sa Bible na ginagamit ko. Nakalagay na po diyan yung mga other writings regarding this story. Matatagpuan sa 1 Chronicles 13 verse 1 to 14. So tignan natin 'yon tignan natin 'yon, no? Sabi dito sa 1 Chronicles, unang kronika, chapter 13 verse, dito na tayo kaagad sa verse 3. Sabi dito, pagkatapos kunin nating muli ang kaban ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. So sa panahon ng paghahari po ni Saul, sinabi ko po kanina, 40 years. 40 years na naghari po itong si Saul, napabayaan po nila yung kaban ng tipan. Ano po ba yung kaban ng tipan? Binanggit po dito sa atin sa chapter 6 na yung kaban ng tipan, ito po yung nagre-represent. Ito yung kumakatawan saan? Sa kaluwalhatian ni Yahweh. Sa kaluwalhatian ni Yahweh. Sabi dito, sino ba si Yahweh? Ang Diyos na makapangyarihan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At saan siya nakaluklok? Nakaluklok sa ibabaw ng mga kerubin. Sabi dito. So, napabayaan po nila yon. So, just imagine na lang yung dark ages, di ba, ng pag-ahari po nitong si Saul, sapagkat pinabayaan po nila yung representation, yung kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh. Sa kaluwalhatian ni Yahweh. Yung sa unang part ng ruling nitong si Saul, maganda naman yung beginning niya pero nagtapos siya, 'di ba, nagtapos siya ng hindi maganda. Nagtapos yung buhay niya, 'di ba, ng kahiya-hiya. Nagtapos yung buhay niya, pati ng kanyang pamilya, inilagay niya, 'di ba, sa kahihiyan, inilagay niya sa pagkatalo, inilagay niya, 'di ba, sa napaka desperate na sitwasyon, 'di ba, yung buhay ng buhay niya, yung buhay ng pamilya niya at yung mga Israelita. Nagtapos, bakit? Sapagkat hindi niya pinangalagaan as leader, 'di ba, yung kaban ng tipan ni Yahweh, no? Yung kaluwalhatian ni Yahweh, yung representation, hindi po niya inuna, 'di ba, yung Diyos. At ito yung nakita po ni David, no? Meron siyang passion, marami sa Psalm, mababasa po natin yon, yung kanyang desire, yung kanyang passion sa kaban ng tipan, no? At kung titignan natin sa Psalm 132, ayan, Psalm 132, tingnan lang natin, no? Psalm 132, sabi po doon, wait lang.
Psalm 132. Tignan natin. Maganda kasi yan eh. Psalm 132 verse 1. Sabi dito, Yahweh aking Diyos, ang pagmamataas tinalikuran ko't iniwan ng ganap ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Mapayapa ako at nasisiyahan. 132 pala. Alalahanin mo, O Yahweh, si David na iyong alipin. Huwag mong lilimutin ang lahat ng hirap na kanyang tiniis. Alalahanin mo ang kanyang pangakong ginawa sa iyo, O dakilang Diyos ng bansang Israel. Wika niya'y ganito, Di ako uuwi, nangangako ako na hindi hihimlay hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan, isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Grabe yung passion nitong si David, ano? Pagdating po doon sa ark, 'di ba? Doon po sa kaban ng tipan na nagre-represent sa kaluwalhatian po ni Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi ng Psalms, no, hindi ako uuwi. Hindi ako uuwi. Nangangako na hindi hihimlay, hindi matatapos. 'Di ba yung buhay ko na hindi, sabi dito, hanggat si Yahweh ay wala pang lugar na matitirahan, isang templong laan sa makapangyarihang Diyos ni Jacob. Grabing desire yon, kapatid, no? Na makikita po natin sa buhay po nitong si David. Grabe lang talaga yung kanyang pagmamahal din sa Panginoon. At ito nga, nag-organize po siya, 'di ba, ng isang grupo na kukuha doon po sa Ark of the Covenant. Sabi dito na nasa bahay ni Abinadab, no? Nasa bahay ni Abinadab. Maalala natin, 'di ba, yung Ark of the Covenant, yung kaban ng tipan, kinuha po 'yun ng mga Philistines. No, kinuha 'yun ng mga Philistines sa pag-aakala na yung kaban ng tipan na 'yon ay magiging regalo nila or alay nila doon sa kanilang Diyos-Diyosan. Pero nagkaroon ng kaguluhan, 'di ba? Doon sa lugar na kung saan ay inilagay po nila yung Ark of the Covenant nakatabi, 'di ba, ng kanila pong Diyos-Diyosan, no? Nakita natin no, kung ano po yung ginawa, 'di ba, ng Diyos, ano yung ginawa ni Yahweh doon po sa kanilang sinasamba na Diyos. Kaya sinabi ng mga Philistines ay hindi, ipadala natin uli, ibalik natin yung Ark of the Covenant nila kasi malas ito, 'di ba, sa atin. So to make the story short, napunta po, 'di ba, yung Ark of the Covenant or yung kaban ng tipan dito po sa bahay ni Abinadab, sa bahay ni Abinadab, no? Sabi dito, saan yung location ng bahay ni Abinadab? Ito po ay nasa Burol. Nasa Burol, no? Nasa Burol, no? Dito sa Israel, maintindihan natin, no? Na karamihan po sa mga bahay, ay nasa mga burol, no? Nasa mga bundok, no? Makikita natin na kahit dito sa kinaloroonan po natin ay mataas, 'di ba, na lugar. So ganun po yung bahay nitong si Abinadab, no? Ito po ay nasa burol, no? At sabi dito, at isinakay sa isang bagong kariton na inaalalayan ng dalawang anak nito na si Usa at Ahiyo, no? Na si Usa at si Ahiyo. So kung titignan natin, may command po ang Lord, 'di ba, na napag-aralan po natin from the past, na itong kaban ng tipan ay supposed to be, it must be carried out by two people, 'di ba, sa pole
no, ikikerry po siya, bubuhatin po siya ng dalawang tao. Ano, yun po yung nakikita po natin na from the very beginning, ito po yung ikinumand, 'di ba, sa kanila ng Lord. At saan nakuha nitong si David yung idea na pwede siyang isakay sa kariton, no? So nabanggit ko po kanina na doon po sa Philistine, sa mga Filisteo, nakita po natin na nung sinoli po nila, 'di ba, yung kaban ng tipan po na ito ay sinakay po nila sa cart. So maaring doon po nakuha nitong si David yung idea na po pwedeng isakay yung kaban ng tipan sa cart. At kung titignan natin strategically, 'di ba, ang bahay nitong si Abinadab ay nasa burol. So it must be easier for all of them, katulad ng ginawa po ng mga Philistines, na mapapabilis po yung pagdadala po nila. Hindi na po sila magkandahirap-hirap, 'di ba, sa pagbubuhat ng kaban ng tipan po na ito. Mas easier nga naman, 'di ba, kung meron kang kariton. Mas easier nga naman kung meron kang cart. Tapos meron hihila po nito, 'di ba? At hindi na magkakandahirap-hirap pa, 'di ba, yung mga tao na magdadala po sa kaban ng tipan, no? Na makikita po natin na hindi naman 'yun kagaanan, 'di ba? Hindi naman siya kagaanan, no? So much easier. Nasa modern times na tayo. So maaring sinabi po nitong si David, pwede na tayong gumawa ng cart, at hindi natin ilalagay yung car, hindi natin ilalagay yung kaban ng tipan sa lumang cart. Dapat maggawa tayo ng special, 'di ba, na kariton, bagong kariton para doon sa kaban ng tipan na kukunin natin sa bahay nitong si Abinadab, no? So it is a great idea. Kahit naman sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba mga kapatid, maraming new things na po pwedeng mag-pop up. Pwedeng sabihin na, ba't pa tayo magkakandahirap na ang lamig-lamig ng panahon na pupunta sa church? Pwede namang tayong magpa-online na lang tayo kay sister. 'Di ba? Na lang tayo, mag-Zoom na lang tayo. 'Di ba? Mag-live na lang sila kung sino yung pwedeng mag-live doon, 'di ba, na kasi malapit lang sila, 'di ba, sa church. Mga new ideas, no, maraming mga nagsasabi na pwede naman 'yun, pwede ka namang sumamba, 'di ba, sa Lord na kahit nasa tahanan ka, 'di ba, kahit in front of your computer, in front of your telephone, pwede na ngayon kasi ito na yung bagong generation, 'di ba? Malulugod po ba yung God sa bagay na iyon, no? Malulugod ba yung Diyos sa gagawin po nitong si David, no? Kasi siya po yung nag-initiate po nito, no? As we can see, no? Siya po yung nag-initiate ng lahat ng bagay na ito dahil po doon po sa kanyang desire. Hindi ako matatahimik, sabi niya, na hanggat hindi na ilalagay ang kaban ng tipan, hindi siya nalalagyan, 'di ba, ng kanyang paglalagyan ng kanyang tahanan, 'di ba, yung kaban ng tipan. So he initiated this. Sabi dito sa 1 Chronicles chapter 13, sumangguni si David saan? Kanino siya sumangguni? Sa 1 Chronicles chapter 13, sabi dito, sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libo-libo at daang-daang kawal. There is something wrong in that statement, kapatid.
no? As he always do, 'di ba? Makikita natin na may maraming instances sa buhay po nitong si David. Ang sinasangguni po niya ay si Yahweh. Ang sinasangguni po niya ay ang Lord. Pero dito sa 1 Chronicles chapter 13, which is a parallel po dito sa 2 Samuel chapter 6. Sabi po dito, sumangguni si David sa mga pinuno ng mga pangkat ng libu-libo at daang-daang kawal. Sinabi niya sa buong sambahayan ng Israel, kung sumasam-ayon kayo, sabi niya, at kung ito'y ayon sa kalooban ni Yahweh na ating Diyos, aanyayahan natin dito ang mga kapatid nating wala rito, pati ang mga pari at mga libitang nasa mga lunsod na may pastulan, pagkatapos kunin nating muli ang kaban ng tipan na napabayaan natin noong panahon ni Saul. Sumang-ayon ang lahat sa magandang panukalang ito. So maganda po yung desire. Maganda po yung plano. Diba? Ang naging problema lang sa area po na ito, kasi magiging failure po yung move nila eh. Alam na natin po yung kwento nito, di ba mga kapatid? Kaya binibilisan na po natin kasi isa ito sa mga favorites ng marami, di ba, na ipinipreach pagdating sa area po ng devotion, di ba, yung commitment, di ba, sa Panginoon. Maganda po yung desire. Minsan ang dami-dami pong plano ng tao pagdating po doon po sa kanyang paglilingkod sa Lord, no? Makikita po natin na kung kalooban, sasabihin pa kung kalooban nitong si Yahweh, pero actually hindi nila inunang sinangguni si Yahweh. Paano sila makakasiguro sa tagumpay na gagawin po nila? Yung discussion po natin kagabi, no, patungkol po sa kalooban po ni Yahweh, paano natin yun malalaman? We must ask God Himself. We must read, di ba, yung sa scripture, sa kapanahunan po nila David. He can ask God, Lord, I want, di ba? It is my desire. Nakita ng Lord yung desire. Yun ang naging problema lang, yung way po nila, kung papaano po nila ito gagawin, no? It doesn't mean to say, mga kapatid, na kapag meron po tayong desire sa gawain po ng Panginoon, it doesn't mean to say na aagrihan yun lahat ng Lord kung gagawin po natin ito according to our own will. Kahit pala in this area, dapat will pa rin ng God, di ba, yung masunod. Hindi sinangguni ni David ang Lord doon po sa area po nito. Sino ang sinangguni niya? Yung mga pinuno ng mga pangkat ng mga libu-libo. Kaya sinabi po dito sa 2 Samuel, nakapili siya, di ba, ng mga piling kawal, sabi dito, at 30,000 lahat, 30,000, di ba, na makalalakihan lahat. Madaming bilang yun, ha? Kung titignan natin, grabe, ang dami-dami po nila na talagang magpapakita sa Lord na mga pili pa ito, ha, mga piling mga kalalakihan, di ba, yung kanila pong pinili para lang i-procession, di ba, yung kaban ng tipan. So problem, kasi magsasayawan pa sila dito, mag-aawitan pa sila dito, malulugod ba ang Diyos dito sa kanila pong gagawin? It doesn't mean na kapag marami yung sasamba, natutuwa po yung Panginoon. It doesn't mean na talagang hallelujah ka ng hallelujah, very noisy yung iyong kapaligiran, kasi may mga ganyan na sumasamba, di ba, humihiyaw, at kung ano, they are making noise, humahalakhak. Malulugod ba ang Panginoon? Ito ba yung kalulugdan, di ba, ng Lord? So as we go on, sabi po dito, inaalalayan ng dalawang anak nito na sina Usa at Ahiyo. So hindi po lingid po sa atin na itong
si Abinadab, mababasa po natin yan sa 1 Samuel. Tignan natin, 1 Samuel 7. Napag-aralan na po natin ito mga kapatid, kaya ipapahapyawan na lang po natin. 1 Samuel 7, verse 1 to 2. Sabi dito, kinuha ng mga tagalunsod ng Jerim ang kaban ng tipan ni Yahweh at dinala sa bahay ni Abinadab na nasa isang burol. Sabi dito, at si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang tagapag-ingat ng kaban. Pagkalipas ng 20 taon, 20 years, mula nang dalhin sa lungsod ng Jerim ang kaban ng tipan, nalungkot ang buong Israel at humingi ng tulong kay Yahweh. Grabe, ang tagal ng kanilang pagtawag sa Panginoon. At ano yung kanilang inihihingi ng tulong kay Yahweh? Sinabi sa kanila ni Samuel, kung talagang buong pusong nanunumbalik na kayo kay Yahweh, 20 years yun kapatid 20 years, tapos 40 years na kinalimutan nitong si Saul, di ba yung kaban ng tipan. Alisin ninyong lahat ang mga Diyos-Diyosan at ang imahen ni Astarte. Italaga ninyo kay Yahweh ang inyong sarili at siya lamang ang inyong paglingkuran. Kapag ginawa ninyo ito, ililigtas niya kayo sa kapangyarihan ng mga Filisteo. No, yun pala may takot sila sa kapanahunan po na yon, kung kaya't sumangguni po sila dito po kay Yahweh. Pero ang titignan po natin doon mga kapatid, na itong kaban po ng tipan ay nanatili sa bahay po ni Abinadab, sa bahay ni Abinadab for that longer period of time, at sabi dito si Eleazar na anak ni Abinadab ang inatasan nilang taga-ingat ng kaban. Taga-ingat ng kaban. So kung ganun katagal yung pananatili, di ba, ng kaban ng tipan dito po sa tahanan po na ito, di ba, ni Abinadab, they have known a lot of things about it, how to take care of it, yung kasi mga priest ito, di ba? Mga may alam pagdating po sa Panginoon, pagdating doon sa treatment nila, supposed to be doon sa holy things ng God na nagre-represent po sa kanya sa pamamagitan po ng kaban ng tipan, at itong mga umalalay nung kinukuha po nila David yung kaban po ng tipan, hindi ito mga hinugot lang sa kalye, di ba? Hindi yung sinong available diyan na tumulong na mag-transport sa kaban ng tipan. Hindi mga kapatid, binanggit po sa atin dito na sabi dito, inalalayan ng 2 anak nito yung kariton na bago, at ang mga tao po na ito ay sina Usa at saka si Ahiyo. Lumaki yung mga batang ito, nagkaisip na yung mga batang ito, di ba? Na very familiar po sila sa kung ano yung kanilang kasama, or very familiar sila sa kaban ng tipan, sapagkat nandyan lang ito, di ba, sa kanila pong tahanan. May tagabantay pa nga may gatekeeper pa nga di ba, na binanggit po sa atin ng 1 Samuel, si Eleazar, yung inatasan niyang tagapag-ingat, di ba, ng kaban. Iniingatan yon, di ba? Ini-explain yon. Very familiar po sa mga tao po na ito, yung patungkol po sa kaban ng tipan, So hindi sila pinick up lang elsewhere, kundi itong mga tao na ito uulitin po natin, very familiar po sila pagdating po sa kaban ng
tipan, no? Si Ahio, sabi dito, ay nauuna sa paglakad sa kaban. Si Ahio daw yung nangunguna sa paglakad doon po sa kaban. So it is a good thing to see. 'Di ba? Kasi nga maalwan, di kahirap, 'di ba? Merong nagdadala doon sa kaban ng tipan, ida-direct mo lang, 'di ba, yung nagdadala nito, no? Ano mo lang kung saan siya dadaan. Tapos itong si Usa naman, syempre nakasupport lang din naman siya kasi sabi dito si Ahio po yung nangunguna sa paglakad sa kaban. So probably itong si Usa ay nasa likod din, no? At tinitignan din po niya kung ano po yung pwede niyang gawin. Dalawang tao naman ito dalawang tao, 'di ba, yung sinabi dahil sa Old Testament, doon sa mga old na commands po ng Lord, dalawang tao naman ito. Okay naman, 'di ba, may nauuna, meron din yung nahuhuli, no? At sabi dito verse 5, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta at pompiang. So grabe yung ang daming tao nito, 'di ba, buong Israel. So grabe po yung kagalakan po nila, 'di ba, sa bagay na kanila pong ginagawa. No, sa bagay na kanilang ginagawa. At kapag sabay-sabay po 'yun, sa dami po nila, 'di ba, na umaawit, sumasayaw. It is a grand, mas tatalunin pa siguro nila, 'di ba, yung mga mga concert ng 100 people, ang dami nito. Napakarami po nila, no, na gumagawa po ng mga pagpupuri, pag-aawit, pagsasayaw, at na talagang may kasama pa sila, 'di ba, ng mga magagandang mga instruments nila, 'di ba, sa kapanahunan po na iyon. So, kung titingnan natin, talagang matutuwa po si God, 'di ba, sapagkat nagkaisa po sila, 'di ba, sa kanila pong pagpupuri, sa kanilang pag-aawit, 'di ba, sa Panginoon. At least may uuwi na itong Ark of the Covenant, itong representation ng kaluwalhatian po ni Yahweh, madadala na, 'di ba, sa madadala na sa Jerusalem, no? Mailalagay na doon, 'di ba, sa Jerusalem, no? Kasi makikita po natin na magmo-move po itong si David sa Jerusalem, no? Sabi dito, nang malapit na sila sa may giikan ni Nakon, natalisod ang baka, kaya't hinawakan ni Usa ang kaban ng tipan, no? Very intriguing, sapagkat sa burol, maintindihan natin na pwedeng matalisod doon yung baka yung nag-carry nito, no? Pwedeng matalisod doon, burol yun, 'di ba? Kung titingnan natin kung pababa man o paakyat man, 'di ba, yung kanilang paglakad, maintindihan natin na hindi naman sementado yung kanilang mga dinadaanan sa kapanahunan po na iyon. Maintindihan natin na talagang matatalisod po yung baka, yung kabayo nga nung tayo po ay horse riding, 'di ba, yung pababa, ang takot ko noon kasi natalisod yung kabayo, no, doon po sa pababa ng burol, no, na dinadaanan ng mga maintindihan natin yun. Pero yung matalisod yung baka sa threshing floor doon sa giikan, wala namang patag ito, kapatid, 'di ba, yung mga giikan. Hindi ka naman maggigiik, maglalagay ng iyong giikan sa yung diraas ba sa Ilocano, yung hindi ka maglalagay doon sa area na ano bang Tagalog noon, doon sa slope, sa lubak, yun. Hindi ka maglalagay doon ng iyong giikan. Paano ka naman makakapag-giik? Yung manungkit nga lang ng suha. So, sa slope ng
ng lugar kahirap noon, 'di ba? Ilang beses pa akong natalisod diyan sa pagsungkit-sungkit. 'Di ba? Napakahirap maglalagay ka ng iyong giikan, 'di ba, sa isang patag na lugar na kung saan ay magiging malaya ka, 'di ba, sa paggiik ng iyong mga trigo, o sa paggiik, 'di ba, ng iyong mga olives, no? Makikita natin na lahat naman ng mga giikan dun sa mga areas, 'di ba, na pinupuntahan po natin sa ating pong mga trip, patag po yung lugar, 'di ba? Patag yung lugar na kanilang pag-iika, at doon pa matatalisod talaga yung baka sa isang patag na lugar, no? It is syempre maintindihan natin na very significant itong lugar ng giikan, mga kapatid. Ano po ba yung nangyayari sa giikan na lugar? 'Di ba, makikita po natin na kung olives yung product mo, pag sinabi mong giikan, dito yung tinitrash, 'di ba, yung mga olives, pinipisa yung mga olives, tinatanggal yung mga buto, tapos pinipit-pit para makapag-produce po sila, 'di ba, ng oil. Ito yung place na yung dressing, ito yung pressing, 'di ba? Ito yung lugar na kung saan ay maghihiwalay, 'di ba, yung laman, maghihiwalay yung buto, 'di ba? Paghihiwalayin yung kung ano naman, kung ang product mo naman ay yung itinatanim po nila, 'di ba? Yung ginagawa po nilang bread, 'di ba, yung ano bang tao nawala sa isip ko, na yung parang rice na nila, yung tinatanim po nila dito, 'di ba, sa Israel. Ano naman yun, 'di ba? Ipipress mo din 'yon. Kahit palay naman, 'di ba? Sa atin kasi may mga nung unang mga panahon, 'di ba, ganun po yung ginagawa. Tatanggalin mo muna yung butil, tapos mo yung may ginagamit kami nung mga bata kami, yung parang kahoy na doon mo ipapakpak yung palay, 'di ba, para maihiwalay siya, 'di ba, doon po sa kanyang tangkay, no? At binabayo naman ito, 'di ba, kung makakapag-produce ka, 'di ba, ng bigas. So very significant po yung place po na ito, na kung saan ay natalisod, 'di ba, yung baka, natalisod yung baka. At hindi po ito nakaganda, 'di ba? Na kapag matatalisod yung baka, automatically magkakaroon ng problema, 'di ba, doon po sa kariton. Pero spiritually speaking, makikita po natin na bibigyan ng justice ng Lord yung bagay po na ito na hindi po ikatutuwa, 'di ba, ni David, no? Pagdating sa holy things ng Panginoon, may separation yung tao, 'di ba? May separation doon po sa mga holy things ng God. At mismong ginawa po niya ito dito po sa area ng giikan. Area ng giikan. Sa atin, nakikita po natin yon, at makikita din po natin that David will get the message. We really get the message ng Lord sa mangyayari po sa bagay na ito. At napag-aralan din po natin from the past na kapag ita-transport po yung mga holy things ng Lord, it must have a cover para hindi makita kung ano yung nasa loob nun. 'Di ba? Na nagpapakita at magpapatunay na may mga tinuruan sila ng Lord na i-honor, 'di ba, yung mga holy things ng God, na hindi lang ito basta nakikita, 'di ba, ng naked eyes. May mga particular na mga people na inalaw ng God, especially doon po sa high priest,
Na siya lamang po yung po pwedeng makakita nito. Kahit nga doon po sa pagta-transport, yung mga Israelita hindi nila po pwedeng makita. 'Di ba yung laman ng kaban ng tipan, yung kaban ng tipan, it must be covered. 'Di ba? Pero dito, makikita po natin na hindi po nila yun pinangalagaan. Kaya nung natalisod po yung baka, sabi dito, hinawakan ni Usa ang kaban ng tipan. Hinawakan niya. Oh, ang ganda naman natalisod di syempre, you will protect, no? Maayos naman yung kanyang intention, you will protect, no? He protected yung kaban po ng tipan. Pero sa area po na ito, naggalit po si Yahweh. Sabi dito, at siya'y pinarusahan sa ginawang iyon, nooy di namatay si Usa sa tabi ng kaban ng tipan. Namatay siya. No, it is a very sad scenario. Kasi nga nagsasaya na yung buong Israel. Talagang grabe po yung kanilang pag-aawit. Tapos may mga tugtugan pa sila, 'di ba na sa akala po nila ay matutuwa po si God, si Yahweh sa kanila pong mga ginagawa. Pero it turns out a disaster. 'Di ba yung nangyari? Nakita nila mismo na namatay itong si Usa doon po sa kanyang paghawak, 'di ba sa kaban ng tipan. Kung titingnan natin, binanggit ko po kanina, lumaki po ang mga taong ito sa area ng kaban ng tipan. Meron pang nag-guard, 'di ba, doon po sa area na kung saan ay nandun po yung kaban ng tipan sa bahay po ni Abinadab. Lumaki po sila, na kung titignan natin for a longer period na binanggit sa atin po kanina, supposed to be they have known a lot of things, 'di ba, regarding this kaban ng tipan. Pero ulitin ko, winalang bahala po nila yung bagay po na iyon. At maraming ganyan sa kapanahunan po natin ngayon, 'di ba, na kahit mga anak po ng mga pastors, lumaki na sila na kasama yung iglesia, tumira sila sa mga personages, namuhay sila na, alam mo yon yung namuhay sila na kasama po yung salita po ng Panginoon. Pero sad to say, na hindi nagmamatter sa kanila yung mga holy things ng God. Just like Usa, kapatid. Di ba? Hindi nila binigyan ng halaga yung sinasabi ng Lord na holy sa kanya. Di ba? Yung mga holy things ng Lord. They should have put a cover to it. Hindi mo ilalagay yung iyong napakadumi at sinful na kamay doon sa holy things ng God. Kaya yung separation, ang ganda-ganda lang na makita po natin yon. Mismong doon sa giikan nangyari yung bagay na yon kasi gustong ipakita sa kanila ng Lord na may separation. Na may separation ng human at saka may separation ng holy things, 'di ba, ng Panginoon. Pero winalang bahala lahat ito, 'di ba, ng mga taong ito na supposed to be magki-care doon po sa mga holy things ng God. Sa mga holy things ng Lord. It doesn't mean to say na kahit na lumaki ka doon sa isang lugar na kung saan kasama mo na, 'di ba, yung mga holy things ng Lord, yung salita po ng Panginoon. Kapag hindi mo yun binigyan ng halaga at hindi mo isinabuhay, hindi ito magiging maganda, 'di ba? Nagalit itong si Yahweh. At tignan natin ang response ni David, verse 8. Nagalit si David dahil pinarusahan ni Yahweh si Usa. Hanggang ngayon, ang lugar na yon ay tinatawag na Perez Usa. Maraming mga tao sa kapanahunan po natin ngayon ang katulad ng response ni David. Na kapag nag-set ang Lord ng kanyang holy standard, dapat ito, at kapag nagbigay siya ng judgment, maraming nagagalit. Bakit? Bakit, Lord?
'Di ba? Bakit ganito? Hindi ko deserve yung bagay na ganito, no? Makikita natin, they should have known a lot of things regarding the holy things ng God. Sila mismo yung nag-disobey, 'di ba, sa Panginoon. Kapag nagbigay ng immediate judgment ang Lord, 'di ba? Nagagalit yung response po nila. Parang wala bang karapatan si God, 'di ba, na magbigay ng kanyang judgment? Sinasaula mo yung mga holy things eh. Sinasaula mo yung kanyang holy word. 'Di ba? Tapos pag nagbigay siya ng judgment, parang wala siyang karapatan. Parang si God yung ating creation at tayo yung creator. Baliktad, ang kapahangasan lang talaga ng tao ay matindi. 'Di ba? Napaka-tindi, no? Kahit itong si David ay nagalit siya, no? At sabi dito, dahil dito pero confused yung taong ito, no? Nakita natin yung kanyang confusion, na yung kanyang yung alam mo yon, yung expectation niya versus reality. Hindi naging mabuti. Expectation niya, matutuwa si God, 'di ba? Kalulugdan po sila ng Panginoon. Una sa lahat, hindi nila sinangguni ang Lord, 'di ba? Tapos they expected na kalulugdan po sila ng Lord. Tapos dito, in-strike niya si Usa, kasalanan pa rin ng Lord. 'Di ba, kung bakit niya in-strike yung taong ito na humawak lang naman doon sa kaban ng tipan. Yung kaban ng tipan ay sa holy things, 'di ba, sa Panginoon. Tapos sa hawak-hawakan lang, 'di ba, ng kahit sino, 'di ba? Hindi man lang nilagyan ng cover, 'di ba? Pero as we go on, nakita po natin na natakot po itong si David kay Yahweh, no? Magagalit ka kay Yahweh, David, no? Ano naman ang pwede mong ilaban kay Yahweh? No? Ano naman yung pwedeng ilaban ng tao, 'di ba? Sa isang makapangyarihan na Diyos. Wala naman, 'di ba? Walang pwedeng ilaban ang tao. Wala lang talaga. Kaya nung ma-realize nitong si David, natakot po siya kay Yahweh. At ang sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Paano ko ngayon iingatan? Paano? 'Di ba? Failure ito. Failure yung plano ko. Plinano niya ito ng matagal, 'di ba, sa kanyang buhay. Hindi nga siya sumangguni, pinulong niya yung pakikipagpulong, hindi naman yun one day lang. 'Di ba? Maganda po yung plano, pero hindi po yun maganda, 'di ba? Hindi maganda yung resulta, 'di ba, ng kanyang plano. So ayun lang po siguro, mga kapatid. 10 PM na daw po. Ayun, Erev Tov po. Nag-start po kami ng matagal din, Pastora, kasi hindi rin ako makakonect. So, nag-end po tayo dito po sa verse 10. Verse 10 ng chapter 6. Itatype ko na lang po yung ating question. Erev Tov po.